Ang makatid na hangin, puno ng amoy ng mamahaling sangbagita mula sa hardin, ay tila bumubulong lamang ng lumay sa malawak na mansyon ng mga Alonso sa Makati. Sa kabila ng kayamanan at karangyaan na sumasaklaw sa bawat sulok, ang tahanang ito ay mas malamig sa libingan. 1 taon na ang nakalipas mula nang kunin ng tadhana si Isabela, ang iisang anak na babae ni na Don Ricardo at Dona Elena Alonso, at ang bawat araw ay isang paalala ng nawawalang tawanan ng isang kinabukasang hindi na mangyayari. Si Don Ricardo Alonso, ang iginagalang na ulo ng Alonso Industries, ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang buhay. Taglay ang karunungan at kabaitan na bihira sa kanyang posisyon. Ngunit sa ilalim ng kanyang matipunong tindig at maamo na ngiti ay isang kaluluwang puno ng kirot. Araw, pagkatapos ng mahabang oras sa kanyang tanggapan, ay bumibisita siya sa pribadong libingan ni Isabela sa loob mismo ng kanilang lupain. Doon, sa ilalim ng isang gumamela na puno, kung saan nakatanim ang alala ni Isabela, nakakahanap siya ng kaunting kapayapaan at lungkot. Kinakausap niya ang puntod, kinukuwento ang araw niya, umaasa na kahit paano naririnig siya ng kanyang munting anghel. Ang pagkawala ni Isabela ay isang sugat na hindi pa naghihilom, at ang pagnanais niyang muling makahanap ng koneksyon sa kanyang asawa ay tila isang walang katapusang pagtatangka sa isang pader ng yelo. Samantala, sa loob ng mansyon, si Doña Elena Alonso ay isang buhay na estatwa ng kalungkutan. Dating kilala sa kanyang kagandahan at matalas na isip, ngayon ang kanyang presensya ay tila isang anino. Ang kanyang mga mata, dating kislap ng buhay, ngayon 2 balon ng pait at pagod. Nagsusuot siya ng itin, hindi lamang bilang simbolo ng magluluksa, kundi bilang pananggalang sa mundo. Ang kanyang kalungan ay ang silid ni Isabela, na buo pa rin, parang may magbabalik anumang sandali. Sa silid na iyon, binibilang niya ang oras, nilalanghap ang amoy ng lumang damit ni Isabela. Hinahaplos ang mga laruan na nananahimik sa kanilang mga estante. Ang bawat sandali ay isang pagdalaw sa kahapon, isang pagtanggi sa kasalukuyan. Ang pagkabingi niya sa mga pagtatangka ni Ricardo na makipag-usap, ang kanyang pagiging malayo sa mga katulong ay patuloy kung gaano kalalim ang kanyang pagkalunod sa kanyang sariling kalungkutan. Ang pagdadalamhati ay naging kanyang kasama, kanyang kaaway, kanyang pagkakakilanlan. Walang sinuman ang makapasok sa kanyang pader. Ang pagbabago ay dumating ng walang babala, kasabay ng pagsalakay ng isang malakas na bagyo na pinangalan ng Ondoy. Hindi ito karaniwang bagyo. Dala nito ang galit ng kalikasan, ang walang patid na pagbuhos ng ulan at malalakas na hangin na nagpabagsak sa mga puno at nagpalubog sa mga lansangan. Noong gabing iyon, inangka ni Don Ricardo na tingnan ang ilang mga pabrika ng Alonso Industries na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, na lubhang nanganganib sa pagbaha. Isa siyang nagmaneho. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay halos lumulutang sa baha. Ang mga whippers ay hirap na hirap sa pagtanggal ng lumaragasang ulan. Ang ilaw ng kanyang sasakyan ay sumasalamin sa malalim, maruming tubig, at ang bawat liko ay isang panganib. Habang pauwi na siya, tinatahak ang isang kalsada sa liblib at mahirap na lugar ng San Luco, kung saan ang mga ilaw ay piraso, at ang ingay ng bagyo ay mas matindi. May nakita siyang hindi inaasahan. Sa ilalim ng isang madilim at basang ganoon ng tulay, na ang mga haligi ay pininturahan ng graffiti, at ang simento ay dumadaloy sa putik, may kumilos. Akala niya ay basurang tinatangay ng agos.
Ngunit nang mas lumapit siya, nanindig ang kanyang balahibo. Isang munting figura ang nakaupo sa loob ng isang basang karton, halos hindi na makita sa ilalim ng bumubuhos na ulan. Pumarada si Don Ricardo. Ang hangin ay humangpas sa kanyang pinto habang siya'y bumaba. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi ito basura. Ito ay isang bata. Lumapit siya. Ang kanyang flashlight ay tumama sa mukha ng isang batang babae. Marahil ay aninlataong gulang. Ang kanyang buhok ay basa at nakadikit sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ginaw at ang kanyang mga mata, bagamat malaki at bilugan, ay nagpapakita ng takot na hindi nararapat sa isang musmos. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang dalawang sanggol na mahigpit niyang niyakap sa kanyang dibdib, balot sa manipis, basang-basahan. Ang mga sanggol, Miguel at Sofia, ay mahimbing na natutulog, tila walang kamalay. Malay sa bagyong pumipinsala sa kanilang paligid. Umaasa lamang sa pagkakayakap ng munting ate. Ang karton ay punit. Punit na. At ang tubig ay kunti. Unting pumapasok. Kung hindi sila makikita ni Don Ricardo, hindi magtatagal. At sila'y tuluyang malulunod sa lamig. Isang malalim na pagkabahala ang bumalot sa puso ni Don Ricardo. Nakita niya ang mga sanggol na iyon, payat at walang laban, at naalala niya ang kanyang Isabela, na sa edad ng mga sanggol ay napakaprotektado at puno ng pagmamahal. Ito ay isang tanawin na hindi niya kayang kalimutan. Hindi niya kayang iwanan ng mga ito. Hindi sa gabing ito. Hindi sa ganitong kalagayan. Ang kanyang habag ay bumuluwak, mas matindi kaysa sa takot sa bagyo. Halika, anak. Mahinang sabi niya, ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng unos. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar. Umiwas ng tingin si Lina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalin, tila isang munting oso na pinuprotektahan ng kanyang mga anak. Ang takot ay malinaw, ngunit mas matindi ang pagiging mapanuri. Hindi ko sila iiwan, malakas na sabi ni Lina. Ang kanyang munting boses ay lumalaban sa ingay ng bagyo. Hindi niya binitawan ang mga sanggol. Naunawaan ni Don Ricardo. Hindi ko kayo paghihiwalayin. Sasama kayong lahat. Dalhin mo sila. Dahan. Dahan, sa ilalim ng kanyang patnubay, sumakay ang munting pamilya sa kanyang sasakyan. Ibinabay niya ang hater, tinitiyak na ang mga bata ay mainit at tuyo. Pinagmamasdan niya si Lina sa rearview mirror. Ang takot ay unti. Unting nawawala, napapalitan ng pagtataka at pagod. Ngunit ang pagkakayakap ni Lina sa mga sanggol ay nananatiling mahigpit. Isang munting ina na nagbabantay sa kanyang mga pinakamamahal. Pagdating nila sa mansyon, alos hating gabi na. Ang mga ilaw ay patay, ang mga katulong ay natutulog na, maliban sa isang bantay sa labas. Dahan niyang ipinasok ang mga bata. Iingat na huwag ingay. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Si Doña Elena, na hindi makatulog at nakagawian, nang magbasa sa kanyang silid, ay nakarinig ng kakaibang ingay mula sa ibaba. Nagtataka, pumaba siya sa grand staircase. Ang kanyang sakrobe ay halos hindi gumagalaw sa bawat hakbang. Ang mga paa niya ay tahimik sa marmol, at doon, sa sala, sa ilalim ng malanglang na chandelier, nakita niya si Don Ricardo, basang, pasa,
hawak ang isang sanggol, habang ang isang batang babae ay nakaupo sa sahig, yakap ang isa pang sanggol. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Isang matalim na paghinto ang nagawa ni Doña Elena. Ang kanyang muka, na laging malinaw, ay biglang nagpakita ng pagkabigla, pagkasuklang at galit. Para bang may dumungis sa kanyang kanlungan. Ang kanyang boses ay bumalik, matalin, at parang talim ng batalin. Ricardo, ano ang ginagawa mo? Bakit mo dinala ang mga pulubi na ito sa ating bahay? Ang kanyang boses ay lumakas, ang emosyon ay bumulwak na tila isang sumabog na bulkan. Sila ay mga basura mula sa lansangan. Tudungisan nila ang ating tahanan. Tudungisan nila ang alaala ni Isabela. Ang huling pangungusap ay tumama kay Ricardo, tulad ng isang suntok. Ang pagbanggit sa pangalan ni Isabela sa ganitong paraan na ginagamit bilang sandata laban sa kanyang kabaitan ay masakit. Elena, hindi sila basura. Sila ay mga bata. Nawala ng tirahan sa gitna ng bagyo. Hindi ko sila maiwan. Sagot ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabiko at kalungkutan. Nawalan. Ang mundo ay puno ng nawawalan, Ricardo. Pero hindi natin obligasyon ang lahat. Nasaan ang puso mo? Hindi mo ba naiisip ang sakit na idudulot nito? Ang sakit na ibabalik nila sa atin. Sigaw ni Doña Elena. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw. Galaw. Hindi mo ba naiintindihan? Wala tayong espasyo para sa kanila. Hindi ko sila tatanggapin. Hindi sila ang ating mga anak. Wala tayong anak na natitira. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa hangin, mas malakas pa sa bagyo sa labas. Ang mga luha ay bumalong sa kanyang mga mata, ngunit ito ay luha ng galit at pait, hindi ng habag. Si Lina, na nakarinig ng lahat, ay lalong niyakap ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang munting katawan ay nanginginig. Kung buhay si Isabela, ano, sa tingin mo ang sasabihin niya? Naiwanan ko ang mga batang ito para mamatay. Kalmado, ngunit matigas na tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa asawa. Ang habag ni Isabela ay hindi kailanman magiging limitado, Elena. At ang bahay na ito, bagamat napakalaki, ay mas maluwag pa kaysa sa puso mo ngayon. Ang salitang puso ay tila nagpulak kay Doña Elena sa binit ng pagkabaliw. Paano mo nasabi iyan? Paano ka nangahas? Kung sino man sa atin ang nawalan ng puso, ikaw iyon. Hindi ka man lang nagluluksa. Pinalitan mo lang ang ating anak ng mga bata mula sa lansangan. Hindi sila pumapalit sa sinuman, Elena. Mariing sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang tinig ay malamig ng ngunit puno ng kapaitan. Pati lalo na hindi sila pumapalit sa iyo. Hindi mo ako binigyan ng kahit anong pagkakataong makahanap ng pagpapagaling. Ang kanilang sigawan ay nagpatuloy. Ang bawat salita ay isang tali na sumusugat sa kanilang pag-asawa. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga bata. Ito ay tungkol sa hindi na resolba na lumbay, sa mga pagkabigo, sa isang pagmamahalan na tila nabubulok. Sa huli, si Don Ricardo ay bumitaw. Kung hindi mo sila matatanggap, Elena, sabi niya, kung hindi mo matatanggap ang awa at pad, asa nadala nila? Kung gayon, ako ang gagawa. Mananatili sila dito. At kung kailangan mong umalis, nasa iyo iyon.
Hindi niya inaasahan ang sagot, ngulit ang kanyang pagpapahayag ay nagpatigil kay Elena. Nagtagpo ang kanilang mga matagalit, sakit at pagkabiko. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may bahid ng takot sa mga mata ni Elena. Takot na tuluyan siyang maiwan, na mawala ang lahat. Kinabukasan, ang bagyo ay humupa na, ngunit ang tensyon sa mansyon ay nananatiling matindi. Si Lina at ang mga sanggol ay binigyan ng pansamantalang lugar sa isa sa mga guest room. Ang mga katulong, bagamat sinanay sa pagiging walang emosyon, ay nagkakagulo sa bulong. Pulungan. Si Don Ricardo ay nagbigay ng mahigpit na utos sa lahat na alagaan ang mga bata. Mulit ang presensya ni Doña Elena ay isang malamig na ulap. Tumanggi siyang makipag-ugnayan sa mga bata. Pinagbawalan pa niya ang mga katulong na lumapit ng sobra sa kanila, lalo na kay Lina. Wala kayong kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Kumawa lang kayo ng trabaho ninyo, sabi niya ng may malamig na tinig. Si Lina, isang batang nakakaintindi ng bawat sulyap at pagbubulungan, ay naramdaman ng pagiging dayuhan sa loob ng malawak na tahanan. Ang mga mararanyang kasangkapan, ang napakalaking hardin, ang nakakasilaw na linis lahat ay kabaliktaran ng kanyang nakasanayang buhay sa Sanrukuk. Ang bawat sulok ay may bago at nakakatakot na misteryo. Ang kanyang mga mata ay laging alerto, sinusuri ang bawat galaw ng mga katulong, lalo na kay Doña Elena. Mahigpit pa rin ang kanyang hawak sa mga sanggol. Pinapakain sila ng gatas na ibinigay ng mga katulong. Nililinis ang kanilang mga balat. Kinakausap sila sa mahinang boses na tila sila lamang ang kanyang tunay na mundo. Hindi niya kailanman iniwan si Miguel at Sofia, kahit sandali. Sila, ang kanyang pamilya, ang kanyang responsibilidad. Sa San Roque, sa gitna ng mga bahay na gawa sa kahoy at yero, si Cynthia Ramos at Arthur Ramos, ang biolohikal na magulang ni Lina, Miguel at Sofia, ay nabubuhay sa isang mundong balot ng bisyo at kahirapan. Si Cynthia, isang babaeng may matulis na mukha at laging nakasimango, ay lumaki sa lansangan at natuto kung paano manloko. Si Arthur naman, ang kanyang asawa, ay isang payat na lalaki, laging nakayuko, kontrolado ng adiksyon at ng impluwensya ni Cynthia. Ang kanilang bahay ay amoy alak at sigarilyo. Ang kanilang mga araw ay ginugugol sa paghahanap ng pondo para sa kanilang mga bisyo. Ang mga anak ay isang bunga ng kanilang kapabayaan na madalas nilang iwanan upang maghanap buhay o magbisyo. Nang makarinig sila ng mga pulungan mula sa mga kapitbahay na ang 3 bata na inabandona nila sa ilalim ng tulay sa kasagsagan ng bagyo upang makakuha ng pera sa pagsusugal at pagbili ng droga, ay kinuha ng isang mayamang pamilya. Nagsimula ang isang bagong uri ng apoy sa kanilang mga mata. Ang apoy ng kasakiman. Mayaman. Talaga. Sino ang magbibigay ng pansin sa mga bata na yon? Sabi ni Arthur, ang kanyang boses ay garalgal. Narinig ko. Mga Alonso raw, sabi ng isang kapitbahay. Ang pamilya ng Alonso Industries. Nagpalitan ng tingin sina Cynthia at Parker. Ang mga Alonso. Ang pangalang iyon ay nangangahulugang pera, kapangyarihan. Isang ideya ang biglang nabuo sa isip ni Cynthia. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ito ay pagkakataon. Arthur, bulong ni Cynthia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ang ating mga anak. Hindi natin sila basta nalang hahayaan. Si Arthur, na laging sunod. Sunuran kay Cynthia, ay tumango. Anong gagawin natin? Akin ang mga bata,
sabi ni Cynthia. At ngayon, sa mga Alonso sila. Kailangan lang natin ng tamang pagkakataon para ibalik sila. O, mas mabuti pa, para kumita mula sa kanila. Nagsimula silang magplano. Sinusubaybayan nila ang mga balita, ang mga tsismis. Nagsimula silang ipon ng impormasyon tungkol sa pamilya Alonso, sa kanilang mga kinikilos, sa kanilang mga ari. Aliyan, ang kanilang mga anak, na dati ay isang pasanin, ay naging isang gintong tiket sa kanilang mga mata. Ang bagyo sa labas ay umupa, ngunit isang mas malakas na bagyo ng panlilinlang at kasakiman ang unting nabuo, nakasentro sa malaking mansyon ng mga Alonso at sa mga munting kaluluwa na ngayon ay nakatira doon. Ang maranyang mansyon ng mga Alonso, bagamat puno ng mga mamahaling muebles at piniling sining, ay nanatiling isang piitan ng katahimikan, kung saan ang bawat sulok ay tila nagtatago ng isang hiningang hindi pa naghihilom. Ang presensya ng 3 bata. Si Lina, na may matatalim na mata, ngunit may pusong puno ng naalaga, at ang 2 sanggol na sina Miguel at Sofia, ay hindi nagdulot ng agarang pagbabago sa lamig na bumabalot kay Doña Elena. Patuloy niyang iniiwasan ang mga ito, isang gawaing halos nangangailangan ng labis na enerhiya kaysa sa tuwilang pagharap sa kanila. Ang bawat pagtawid niya sa pasilyo, ang bawat tunog ng hiyak ng sanggol mula sa silid ng bisita, ay tila mga palaso na tumatama sa kanyang baluti ng pagluluksa. Ngunit ang mga palaso, bagamat masakit, ay unting lumilikha ng maliliit na butas. Sa kanyang silid, kung saan ang alaala ni Isabela ay buhay na buhay sa bawat laruan at danit, si Doña Elena ay nagtatangka pa rin isara ang kanyang sarili sa mundo. Subalit, hindi katulad ng dati ang kanyang iisa ay hindi naganap. Kung minsan, habang naglalakad siya sa hagdan patungo sa kusina upang kumuha ng nang huhuli ng kanyang peripheral vision si Lina, na tahimik na nakaupo sa sahig. Pinapakain si Miguel o hinahalitan ng noo ni Sofia. Makikita niya ang manipis na balikat ni Lina, ang matamlay na pagkilos nito, habang pinapalitan ang lampin ng sanggol, o ang paglalaming nito sa maliliit na kamay ni Miguel. Sa mga sandaling iyon, isang kakaibang damdamin ang sumusulpot sa dibdib ni Doña Elena, hindi pa ito habag, kundi isang masalimuot na halo ng pagtataka at inis. Sino ang batang ito na may ganitong lalim ng aalaga? Paano niya nagagampanan ang tungkulin ng isang ina sa kabila ng kanyang munting edad? Madalas, habang nagbabasa ng libro sa sala, makikita niyang dumaraan si Lina bitbit ang isang sanggol o nagtatago sa likod ng malaking kulong, pinagmamasdan ng mga katulong na abala sa kanilang trabaho. Ang mga mata ni Doña Elena ay susunod kay Lina, puno ng pagtatasa. Sa isang banda, nakakainis ang presensya nito, isang paalala ng kaguluhan na dinala ni Ricardo sa kanyang tahimik na mundo. Sa kabilang banda, hindi niya maikakaila ang kakaibang pagkaakit sa dihi. Karaniwang kapayapaan ng mga bata sa piling ni Lina. Kahit na sa mga sandaling nakikita niya si Lina na kumakain ng iisa sa malaking mesa. Malayo sa kanya at kay Ricardo, may bahagi sa puso ni Doña Elena na tila hinahagod ng hindi nakikitang kamay. Ngunit mabilis niya itong iwawaksi, pinipilit na paniwalaan na ang damdaming ito ay pagkaawa lamang, hindi anumang mas malalim. Ang kanyang puso ay nakapako pa rin kay Isabela, at walang ibang pwedeng kumuha ng lugar nito. Para kay Lina, ang mansyon ay isang bagong mundo na puno ng magkasalungat na damdamin. Ang mga dingding ay mataas at malamig. Ang mga silid
ay malalaki at madalas ay walang laman. Subalit mayroong pagkain, malinis na damit, at isang ligtas na bubong sa itaas ng kanilang ulo. Patuloy siyang iingat, laging nakabantay, lalo na kay Doña Elena. Ang pagiging tahimik ng ginang ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang galit. Subalit sa piling ni Don Ricardo, mayroong seguridad. Si Papa Ricardo, tulad ng tinawag niya ito, sa kanyang isip, ay palaging may mainit ng ngiti at nagtatanong kung maayos lang sila. Tinatapos ni Lina ang kanyang mga gawain. Pinapangarap ang araw na matutulungan niya ang mga Alonso. Dahil alam niya na sa loob ng bahay na ito, siya ay isang panauhin lamang at ang kanyang presensya ay tila isang utang na loob. Hindi nagtagal, ipinadala ni Don Ricardo si Lina sa isang pribadong paralan na may maayos na uniforme at mga gamit sa eskwela. Ang pagpasok ni Lina sa paaralan ay isang pagtatangka ni Don Ricardo na bigyan siya ng normal na buhay at upang ipakita sa lipunan na ang mga bata ay inaalagaan ng maayos. Bawat umaga, sinasamahan siya ng driver, si Mang Paoni, sa loob ng mamahaling sasakyan ng mga Alonso. Para kay Lina, ang mga aralin ay isang bagong paghamon, ngunit pinilit niya ang kanyang sarili. Gusto niyang matuto, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga kapatid, upang sa isang araw, hindi na sila kailangan pang umasa sa sinuman. Samantala, sa San Roque, ang mga mata ng kasakiman ay hindi kailanman nawala. Sina Cencia at Parker Ramos, na laging naghahanap ng pagkakataon upang makakuha ng pera, ay masigasig na sinusubaybayan si Lina. Nakikita nila ang mamahaling sasakyan, ang uniforme, at ang bagong buhay na ipinagkaloob sa kanilang mga anak. Ang inggit at kasakimalay unting lumalaki sa kanilang mga puso. Tingnan mo, Arthur, sumasarap ang buhay ng mga bata. Nakakainis. Galit, nasabi ni Cynthia, habang nakatago sila sa isang kanto. Sinusundan ng sasakyan ni Lina patungo sa paralan para tayong pinaglalaruan. Paano natin sila babawiin? Kung magpapakita tayo, makaipakulong tayo ng mga Alonso, tanong ni Arthur na laging mas matatakwin. Isang ngiti ang lumitaw sa labi ni Cynthia. Hindi natin sila babawiin agad. Kailanganin natin ng mas malaking plano. Isang plano na magbibigay sa atin ng pera nang walang kahirap. Ilap. Tatulong ng isang kakilala nila na gumagamit ng droga at may alam sa edit ng video sa cellphone. Pinyara nila ito ng kaunting halaga para gumawa ng isang masamang plano. Nagsimula silang gumawa ng pelikula. Isang araw, nang dalhin ni Mang Tony si Lina sa isang mall upang bumili ng bagong sapatos, sinundan nila. Alam ni Lina na hindi dapat hawakan ang mga bagay sa tindahan nang walang pahintulot, ngunit ang kanyang pagiging musmos ay nananatili. Nakita niya ang isang makintab na laruan sa isang salamin na kabinet, isang maliit na kotse na may umiilaw na gulong. Dahil sa pagkamangha, dahan niyang hinawakan ang salamin, inilapit ang kanyang daliri sa laruan, tila sinusubukan itong dangin. Isang inosenteng kilos, ngunit ang kilos na yon ay naging sandata laban sa kanya. Mula sa malayo, liim na kinuhanan ni Cynthia ang lahat. Ang video ay sadyang endit. Pinutol ang bahagi kung saan si Lina ay nagpaalam sa laruan at idinagdag ang mga malisyosong caption. Ang mga clip ay pinagtugma. Tugma upang magmukhang sinusubukan ni Lina na kunin ang laruan, tila isang magnanakaw na may masamang hangarin.
Idinagdag pa ang isang close up shot ng mukha ni Lina na tila nagpapakita ng isang aalangan na sa katotohanan at pagtataka. Ang video na may pamagat na ulila na magnanakaw, pinagmamalaki ng milyonaryo, ay mabilis na kumalat sa social media. Ang mga komento ay nagbuhos tulad ng ulan. Ayan na nga, lumabas din ng tunay na kulay ng mga tada. Kali, porket binigyan ng magandang buhay, ganyan na ang gagawin, hindi talaga mababago ang dugong magnanakaw. Ang mga tabloids ay mabilis na kinuha ang kwento. Ang mga headline ay naglalabasan. Anak sa lansangan ng Alonso, natagpo ang magnanakaw sa mall. Ang Alonso Industries, nagpo, protekta ng batang magnanakaw? Ang iskandalo ay mabilis na lumaganap, tulad ng isang apoy na kumakalat sa tuyong damo. Ang iskandalo ay isang malaking dagok sa reputasyon ng Alonso Industries. Ang presyo ng stock ay bumaba. Ang mga mamumuhunan ay nag-aalala at ang mga kritisismo ay umabot sa board meeting. Si Don Ricardo, na laging kalmado at nakakakontrol, ay nakaramdam ng matinding presyon. Kinailangan niyang maglabas ng pahayag sa media. Ipinagtatanggol si Lina, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Sa mansyon, si Doña Elena ay nasa pagitan ng dalawang damdamin. Sa isang banda, may isang bahagi sa kanya na tila nagtatago ng isang ngiti ng tagumpay. Hindi ba't sinabi ko na? Ang bulong niya sa sarili. Ang mga batang iyon ay magdadala lamang ng kahihiyan at gulo. Ngunit sa kabilang banda, ang matinding attack sa reputasyon ng pamilya, lalo na sa pangalan ng Alonso, ay nagdulot din sa kanya ng matinding pagkabalisa. Ang pamilya, Alonso, ay laging kilala sa kanilang integridad. Ngayon, ang kanilang pangalan ay nadumisan at hindi niya ito matanggap. Kahit na kinasusuklaman niya ang mga bata, ang kanyang pagmamahal sa kanyang pangalan, sa kanyang pamilya ay nananatiling matibay. Isang gabi, nang ang tensyon sa mansyon ay umabot sa rurok, isang mas malaking krisis ang sumulpot ng walang babala. Ito ay ilang linggo matapos ang video scandal. Mula sa silid ng mga sanggol, isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw. Si Aling Nena, ang katulong na inatasan na bantayan ang mga sanggol, ay tumakbo palabas ng silid. Ang kanyang mukha ay putla. Don Ricardo, Lina, si Miguel, umiiyak siya ng malakas. Agad na tumakbo si Don Ricardo. Si Miguel, ang pinakabata, ay nasa kanyang kuna, nakahiga, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang munting katawan ay nagsisimulang manginig ng husto, isang malakas na ihikot ng mga kalamnan. Ang kanyang balat ay unting namumutila, at ang kanyang mga labi ay nagiging kulay ube. Siya ay kinakapos sa hining niya. Miguel, sigaw ni Don Ricardo, puno ng takot. Hindi niya alam ang gagawin. Pinipilit niyang buksan ang bibig ng bata, na akala niya ay kagatang dila. Ngunit si Lina, na sumunod kay Don Ricardo, ay hindi aksaya ng oras. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng karanasan na hindi nababagay sa kanyang edad. Nakita na niya ito dati sa iba pang mga bata sa San Lucu. "Huwag, Papa Ricardo," sigaw niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Huwag buksan ang bibig niya. Ilagay niyo siya sa kanyang tagiliran. Mahihirapan siyang huminga.
Inabala ni Lina ang kamay ni Don Ricardo. Pinapahiga si Miguel sa kanyang tagiliran at dahan. Dahan niyang sinubotaha ang ulo ng sanggol. Para hindi siya masamid, paliwanag niya, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Miguel. Tumawag kayo ng doktor. Layo na. Sa itaas, sa kanyang silid ni Isabela, si Doña Elena ay nakarinig ng mga sigawan. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Sa una, inakala niyang naglalaro lamang ang mga bata. Ngunit ang tono ng boses ni Aling Nena at Don Ricardo ay nagpahilwatig ng matinding kaguluhan. Nagmadali siyang bumaba. Pagdating niya sa silid ng mga bata, ang kanyang mga mata ay nalaki sa nakita. Si Miguel ay namumutla, halos kulay ube. Si Lina ay nasa tabi niya, kalmado, ngunit determinado, inaalalayan ang bata. Si Don Ricardo ay puno ng alala, sumusunod sa bawat instruction ni Lina. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagiging ina na matagal nang natutulog, na tila natabunan ng snaw, ay nagising ng biglaan. Hindi na niya nakita si Miguel bilang isa sa mga bata sa lansangan. Nakita niya ang isang munting buhay na nanganganib. Isang batang nangangailangan ng tulong. Ano ang nangyayari? Tanong ni Donna Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kinukumbulsyon po si Miguel. Senyora, sagot ni Aling Nena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Sigaw ni Doña Elena. Agad siyang lumapit sa kuna, ang kanyang mga kamay ay sinusuportahan ang ulo ni Miguel. Sumusunod sa ginagawa ni Lina. Lina, ano pa ang dapat gawin? Isang kakaibang tanong mula sa kanya na laging nagpapanggap na walang pakialam. Ngunit sa sandaling iyon, hindi mahalaga ang pagpapanggap. Ang instinto ay mas malakas kaysa sa pagmamataas. Kailangan nating tiyakin na malinis ang kanyang daanan ng hangin, paliwanag ni Lina. Huwag siyang patutulugin. Sa loob ng ilang minuto, na tila isang kawalang hanggan, tinawagan ni Doña Elena ang kanilang pribadong doktor at ang ambulans. Habang hinihintay ang tulong, si Doña Elena, na dating galit sa presensya ng mga bata, ay ngayon ay personal na tumutulong kay Miguel. Ang lamig sa kanyang puso ay unting tinutunaw ng init ng pangamba. Sa ospital, ang oras ay tila huminto. Si Miguel ay dinala sa emergency room. Si Don Ricardo, si Lina, at si Doña Elena ay naghintay sa labas. Ang bawat segundo ay puno ng pangamba. Walang katapusan ang pagdarasal ni Don Ricardo. Si Lina ay nakaupo sa isang silya, ang kanyang ulo ay nakayuko, kising ngunit tila pagod na pagod. Sa isang sandali, habang nakatingin si Doña Elena kay Miguel sa pamamagitan ng salamin ng air, lumingon siya kay Lina. Nakita niya ang maliit na batang iyon na nakatulog, na sa pagod. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyong, tila nagdarasal. Sa mga sandaling iyon, ang malalim na pader ng yelo sa puso ni Doña Elena ay tuluyang gumuho. Ang mga salita niya kay Ricardo, ang kanyang galit, ang kanyang pagtanggi. Lahat ay tila nawala sa harap ng matinding pagmamahal na nakita niya sa mga mata ni Lina. Hindi ito pag-aari, hindi ito kapalit. Ito ay purong aalaga, walang aalinlangan, walang hangganan. Ang isang luha ay dumaloy sa pisngi ni Doña Elena, hindi luha ng kalungkutan dahil kay Isabela, kundi luha ng paggising.
Ang kanyang anak, si Isabela, ay hindi na babalik. Ngunit sa pamamagitan ng mga batang ito, sa pamamagitan ng pagmamahal ni Lina, mayroong pagkakataon para sa isang bagong uri ng pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi niya inakala na pwede pa niyang maramdaman. Isang butas ang nabuo sa kanyang puso, hindi ng sakit, kundi ng bagong asa at unawa. Mula sa gabing iyon, ang mga bagay ay dahang nagbago sa mansyon ng mga Alonso. Ang pagbabago ni Doña Elena ay hindi mabilis o madali, ngunit ito ay maliwanag. Hindi na niya iniiwasan si Lina at ang mga sanggol. Sa halip, nagsimula siyang lumapit. Sa una, awkward ang kanyang mga pagtatangka. Magdadala siya ng gatas kay Miguel o maglalapag ng kumot kay Sofia. Ngunit unti, ang kanyang mga kilos ay naging mas natural. Isang hapon, nakita niya si Lina na nagbabasa ng isang lumang libro ng mga kwentong pambata na nakuha sa silid ng mga katulong. "Ano ang binabasa mo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa karaniwan. Nagulat si Lina, tila hindi sanay na kausapin siya ng ganoon. "Kwento po tungkol sa isang prinsesa. Gusto mo bang basahan kita?" Anong ni Doña Elena. Lumapit siya, umupo sa isang silya at kinuha ang libro. Sa una, tahimik at maingat si Lina. Ngunit habang binabasa ni Doña Elena ang mga pahina, ang kanyang boses ay naging mas malambing. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong init. Nagsimula siyang magkuwento ng mga lumang kwentong bayan ng Pilipinas, mga alamat ng Mariang Makiling at Dalnado Carpio. Si Lina, na matagal nang hindi nakaramdam ng ganoong klaseng init mula sa isang babaeng nasa hustong gulang, ay dahang nagbukas. Ang kanyang matatalim na mata ay nagsimulang magpakita ng pagtitiwala. Nagtanong siya tungkol sa mga larawan sa dingding, tungkol sa mga libro, at tungkol sa mga bulaklak sa hardin. Unti, ang mga pader na binuo ni Lina sa kanyang puso ay nagsimulang gumuho, gaya ng pagguho ng mga pader sa puso ni Doña Elena. Samantala, sina Cynthia at Arthur na nakikita ang unting pagbabago sa imahe ng pamilya Alonso, ang Doña Elena na unting lumalambot, ang pampublikong suporta na tila bumabalik ay nakakita ng isang bagong pagkakataon. Ang tidyo na kanilang ginawa ay hindi nagdulot ng sapat na pinsala upang tuluyang mawala ang pondo ng mga Alonso. Sa halip, ang mga Alonso ay tila nagiging mas popular pa nga dahil sa kanilang kabaitan sa mga batang ulila. "Ito na ang pagkakataon natin, Arthur," sabi ni Cynthia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Ngayon na ang panahon para kunin ang mga bata. Kapag nagpakita tayo bilang ang mga nawawalang magulang, siguradong kikita tayo." Naglabas sila ng isang pampublikong pahayag na nagdeklara na sila ang tunay na magulang ni Lina, Miguel, at Sofia at na ang mga Alonso ay iligal na kinuha ang kanilang mga anak. Pininturahan nila ang kanilang sarili bilang mga biktimang magulang na nagmamay-ari sa kanilang mga anak at ang mga Alonso ay magnanakaw ng kanilang pamilya. Ang media, na laging naghahanap ng kontrobersya, ay mabilis na kinuha ang kwento. Ang mga headline ay nagpalit ng tono. Tunay na magulang ng mga Alonso adoptees, naghahabon ng karapatan. Kontrobersya sa custody. Ang pamilyang Alonso, handa ba sa laban? Mabilis na dumating ang legal na papeles, isang workout habeas corpus, na ipinapataw sa mga Alonso na ibalik ang mga bata. Ang sitwasyon ay lumala
at ang pamilya Alonso ay inasahan na harapin ang isang matinding labanan sa korte, hindi lamang para sa kapatan na panatilihin ng mga bata, kundi para sa kanilang dangal at reputasyon. Ang bagong pag-asa na nagsimulang sumibol sa puso ni Doña Elena ay ngayon ay kakaharapin ng isang malaking pagsubok, isang digmaan, ang pamilya na magtatakda ng kanilang kinabukasan. Ang munting butas sa kanyang puso ay lumaki, ngunit ito ay nanganganib na maging isang malaking sugat. Ang malalim na hininga ng lido. Liibong kaluluwa, ang tila bumalot sa bulwagan ng korte ng Manila. Hindi ito isang ordinaryong araw. Ang hangin ay puno ng alingaw-ngaw ng mga bulong, ang huni ng mga kamera, at ang matalim na kislat ng mga flash mula sa mga reporter na nakapaligid sa pasilyo. Bawat upuan sa loob ng silid ng hukuman ay puno, at ang mga taong nakatayo ay sumisiksik sa bawat sulok. Lahat ay sabik na saksihan ng digmaan ng pamilya ang labanan pa sa kustodya ng mga batang ulila na dinala ng bagyo sa tahanan ng mga Alonso. Ang pagiging formal ng lugar ay sinira ng tensyon na naglalagablam sa bawat naroroon, isang malaking teatro ng emosyon at kapalaran. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang pamilya Alonso ay lumitaw na mas malakas kaysa kailanman. Si Don Ricardo, na laging matatag, ay mas matatag pa ngayon. Sa tabi niya ay si Doña Elena, na ang dating malamig na anyo ay napalitan ng isang halo ng pagpupursige at isang bagong nakikitang kahinaan. Ang mga marka ng kanyang pinagdaanan ay bakas sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, dating dalawang balon ng pait, ngayon ay may ningning ng digmaan, isang digmaan na handa niyang ipaglaban para sa mga batang itinuring na niyang sariling dugo at laman. Naging abala sila sa nakalipas na mga linggo. Ang kanilang mansyon ay naging sentro ng mga pagpupulong ng mga abogado. Kinuha nila ang pinakamagagaling sa bansa, isang pangkat ng mga bihasang legal na eksperto na handang ibuwis ang lahat para ipagtanggol ang dangal ng mga Alonso at ang kapakanan ng mga bata. Si Ate Ramirez, ang kanilang punong abogado, ay isang matalin at matikas na babae na may record ng panalo sa mga kasong tulad nito. Ang bawat detalye ng nakaraang buhay ng mga bata, ang bawat insidente ng pagpapabayan ni Cynthia at Parker ay pinag-aralan at inihanda bilang ebidensya. Si Doña Elena, na dating walang pakialam, ay naging aktibo sa pagbibigay ng impormasyon sa pag-aalala sa mga kapakanan ng mga bata at sa pagtitiyak na walang butas sa kanilang depensa. Ito ay hindi lamang isang legal na labanan para sa kanya. Ito ay isang pagsubok ng kanyang bagong pagkakakilanlan, ng kanyang muling paggising bilang isang ina. Nagsimula ang paglilitis. Ang seryosong mukha ng hukom ay nagbigay ng utos para sa katahimikan na sinunod naman ng buong paggalang ng bulwagan. Ang unang araw ay puno ng mga teknikalidad, ngunit hindi nagtagal ay dumating ang tunay na labanan. Ang abogado ni Cynthia at Arthur, isang lalaking may matalim na dila at mapadinlang maniti, ay agad na inatak ang reputasyon ng mga Alonso. Ang mga Alonso, sabi niya, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa bulwagan, ay nagpapanggap na mga bayani. Sila ay mga bilyonaryo na ginagamit ang mga batang ulila upang linisin ang kanilang imahe upang magpakitang tao. Ang kanilang kabutihan ay isang pananggal lamang sa mga isyong kinakaharap ng kanilang kumpanya. Pininturahan niya ang mga Alonso bilang mga oportunista na sinasamantala ang kahinaan ng mga bata para sa kanilang sariling kapakanan. Mas malala pa, inilarawan niya si Lina bilang isang batang kalye na may ugaling magnanakaw, pinapaalala
Ang video, skandal na kumalat sa social media. Ang batang ito, anya, ay hindi angkop sa isang mamahaling kapaligiran. Ang kanyang likas na ugali ay lalabas at tudungisan lamang ang dangal ng pamilya, Alonso. Bawat salita ay tumama ng matalin sa dibdib ni Don Ricardo at Doña Elena na nakaupo ng magkatabi. Nagkuyom ang kamao ni Don Ricardo, habang si Doña Elena naman ay naramdaman ang paglagablab ng galit sa kanyang dibdib hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Lina. Pagkatapos nito, sila Cynthia at Arthur mismo ang umakyat sa witness stand. Sa ilalim ng direktang pagtatanong ng kanilang abogado, sila ay naging mga aktor sa isang madramang palabas ng pagpapanggap. Si Cynthia, na may luhang dumadaloy sa kanyang pisngi na tila pinipiga, ay nagsalita ng may bahid ng pagsisisi. Mahirap lang po kami. Kamahalan, sabi niya, pero mahal na mahal namin ang mga anak namin. Kinuha lang po sila sa amin ng mga Alonso dahil sa yaman nila. Gusto lang po namin sila ibalik sa amin, sa piling ng kanilang tunay na magulang. Inilarawan niya ang kanilang sarili bilang mga naghihirap na magulang na pinaghiwalay ng kapalaran sa kanilang mga anak. Sinasabing ang gabi ng Bagyo ay isang trahedya kung saan sila ay napilitang umalis upang maghanap ng pagkain. Pinipilit nilang kumbinsihin ang korte na sila ay mga mapagmahal na magulang na nagkataong naghirap. Si Arthur, na laging sunuran, ay tumango. Tango, tila sinusuportahan ang bawat kasinungalingan ng kanyang asawa. Ang bulwagan ay nahati, ang ilan ay naawa sa kanila, habang ang iba naman ay nagdududa sa kanilang mga kwento. Ngunit ang mga Alonso ay nanatiling tahimik, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa pagtatanghal na ito. Tumating ang pagkakataon ni Don Ricardo. Matikas siyang umakyat sa witness stand. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng agarang katahimikan. Ang kanyang boses, kalmado, ngunit may bigat, ay nagkuwento ng isang gabi ng Bagyo na hindi kailanman malilimutan. Detalyado niyang inilarawan ang madilim, mapanganib na gabi kung saan niya nakita ang mga bata sa ilalim ng tulay ng San Rocco. Hindi ko po sila maiwan, kamahalan, sabi niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng emosyon. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagod. Ngunit si Lina, ang pinakamatanda, ay mahigpit na nakayakap sa kanyang mga kapatid. Tila isang munting ina na nagpoprotekta sa kanyang mga anak. Walang makakakita sa eksenang iyon at kayang talikuran sila. Ipinresinda niya ang mga ebidensya ng kanyang pinansyal na kakayahan, ang kanyang intensyon na bigyan ang mga bata ng edukasyon ng isang ligtas na tahanan at ng pagmamahal. Ipinariwanag niya na ang kanyang pagkuha sa mga bata ay hindi para sa pansariling kapakinabangan, kundi isang gawa ng awa at pag-asa. Ang aming pamilya, sabi niya, ay nawalan. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na isasara namin ang aming puso sa mga nangangailangan ng pagmamahal. Ang mga batang ito ay kailangan ng isang tahanan, hindi isang kali, at handa kaming ibigay iyon sa kanila. Ang kanyang tapat at matapang na mga salita ay nagdulot ng bulungan ng paghanga mula sa ilang bahagi ng bulwagan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago sa paglilitis ay dumating ng tawagin ni Ate Ramirez si Manang Rosa bilang witness. Si Manang Rosa, isang babaeng nasa katamtamang edad, may maputlang kutis at may suot na simpleng barot saya, ay lumakad ng may pag-alinilangan patungo sa witness stand. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa sahig. Siya ay dating kapitbahay ni Cynthia at Arthur sa San Rocco, isang mabait
na babae na sasi sa kapabayaan ng asawa. Manang Rosa, sabi ni Ate Ramirez, maaari po ba ninyong sabihin sa kote ang inyong nakita noong gabi ng bagyong Ondoy at ang inyong karanasan sa pamilya Ramos? Ang boses ni Manang Rosa ay nagsimula ng may panginginig. Ngunit habang nagsasalita siya, ang kanyang katotohanan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Napakabata pa po ni Lina, kamahalan. Sabi niya, ang kanyang tinig ay malinaw na ngayon. 6 na taong gulang pa lamang. Ngunit siya na ang aalaga sa 2 sanggol. Si Cynthia at Arthur po ay laging wala sa bahay. Laging kumiinom, nagsusugal, at naghahanap ng droga. Tumaloy ang luha sa pisngi ni Manang Rosa. Maraming beses ko po silang nakita na nagugutom ang mga bata. Iisa. Pero hindi ko po akalain na aabot sila sa ganito. Naging madamdamin ang kanyang salaysay nang umabot siya sa gabi ang bagyo. Nakita ko po sila, kamahalan. Sina Cynthia at Arthur po. Sa gitna ng bagyo. Hindi po sila nagmamadali para iligtas ang mga bata. Sila po ay nagmamadaling umalis, papunta sa sugalan, para makakuha po ng tara. May dala po silang karton. At doon po nila inilagay ang mga bata sa ilalim ng tulay. Kasama po si Lina. Pagkatapos po, umalis sila. Iniwan po niya ang mga anak nila para mamatay. Ang kanyang huling pangungusap ay nagdulot ng malakas na dagundong sa bulwagan. Ang mga reporter ay nagsimulang tulungan. Ang mga flash ng kamera ay lalo pang lumakas. Sina Cynthia at Arthur na nakaupo sa kabilang panig ay namuta. Ang mga mukha nila ay puno ng gulat, pagkabigla at takot. Ang kanilang mga kasinungalingan ay tuluyang nabunyad. Ang testimonya ni Manang Rosa ay isang matalin na suntok na nagpabagsak sa kanilang buong depensa. Nagkatinginan sina Don Ricardo at Doña Elena. Sa mata ni Doña Elena, may pagkabigla, ngunit mas matindi ang kumpirmasyon ng katotohanan na matagal nang pinipilit niyang huwag paniwalaan. Nang dumating ang pagkakataon na tanungin si Doña Elena, isang matinding tensyon ang bumalot sa bulwagan. Ang abogado nina Cynthia at Arthur ay sinubukan pa ring gamitin ang nakaraan ni Doña Elena. Doña Elena, sabi niya nang may mapaglinlang na ngiti, hindi po ba't noong una, kayo mismo ang tumanggi sa mga batang ito? Hindi po ba't sila ay basura mula sa lansangan sa inyong paningin? Ito po ba ay dahil hindi pa kayo nakakabangon mula sa pagkawala ng inyong anak, si Isabela? Tayo po ba ay naghahanap lamang ng kapalit? Sa sandaling iyon, ang bulwagan ay nanatiling tahimik. Ang tanong kay tumama sa pinakamalalim na sugat ni Doña Elena. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit hindi sa takot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Dahan, tumayo siya sa witness stand. Ang kanyang barong Tagalog na kulay krema ay tila sumisinag sa ilaw. Ang kanyang boses ay nagsimula ng may bahid ng panginginig. Ngunit habang nagsasalita siya, ito ay naging matatag, puno ng emosyon at kapangyarihan. Oo, sabi niya, ang kanyang tingin ay direktang nakatutok sa abogado. Oo, nagkamali ako. Ako ay isang babaeng nababalutan ng sakit, ng kalungkutan, ng pagkawala ng aking anak na si Isabela. Naging malamig ako. Naging bulag ako sa mga tao sa paligid ko. Ang aking mundo ay gumuho. At sa aking pagkadurog, pilit kong itinataboy ang
anumang bagay na maaaring magbigay sa akin ng bagong sakit. Uminto siya, nilanghap ang hangin, ang kanyang mga mata ay lumilipad sa mga tao, sa bulwagan, at sa wakas ay tumigil kay Lina, na nakaupo sa tabi ni Don Ricardo. Ngunit, patuloy niya, ang kanyang boses ay mas malinaw, ang mga batang ito. Laro na si Lina ay nagturo sa akin ng isang bagay na matagal ko nang nakalimutan. Ang pagmamahal. Ang pagmamahal na kahit kailan ay hindi nawawala, kahit nasa gitna ng pinakamalaking bagyo sa buhay. Ang gabi ng sinigel ay kinumbulsyon nang makita ko si Lina na buong puso at tapang na inaalagaan ng kanyang mga kapatid. Doon, ako, nagising. Doon ko naramdaman muli ang aking puso. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito luha ng pagkalungkot. Ito ay luha ng paglaya, ng paggising, ng pagtanggap. Ang mga anak ko, sabi niya, at sa pagkakataong iyon, malinaw na sinabi niya ang mga anak ko sa halip na mga batang iyon. Sina Lina, Miguel, at Sofia ay hindi kapalit ni Isabela. Walang makakapagpalit kay Isabela. Ngunit sila ay isang pagpapatuloy, isang pagpapalawin ng pagmamahal na itinuro sa akin ni Isabela. Itinuro sa akin ni Isabela na ang pagmamahal ay walang hanggan. At ang mga batang ito, sila ang nagbukas muli sa aking puso para maramdaman ang pagmamahal na yon. Ang kanyang boses ay lumakas, ang kanyang tingin ay matalim na parang talin. Ang pamilya ay hindi lamang dugo, kamahalan. Ang pamilya ay pagmamahal. Ang pamilya ay sakripisyo. Ang pamilya ay pagpili bawat araw. As pinipili ko silang mahalin. Pinipili ko silang ipagtanggol. Hindi ko na sila kailanman iiwanan. Hindi ko na sila kailanman itatabol. Ito ang aking pagtubos. Ito ang aking buhay. Ang kanyang huling salita ay nagdulot ng isang bulungan sa bulwagan, isang halo ng paghanga at pagkabigla. Nakita ni Lina ang kanyang mga luha at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding pagmamahal na dumadaloy mula sa Dona Elena na kanyang kinatatakutan noon. Pagkatapos ng mga Alonso, si Lina mismo ang tinawag sa witness stand. Sa kabila ng kanyang munting edad, nagkaroon siya ng lakas ng loob na humarap sa lahat ng mga mata at kamera. Ang kanyang mga mata, bagamat malaki at bilugan, ay nagpapakita ng isang malalim na karunungan na hindi nababagay sa kanyang edad. Sa simpleng Tagalog, ikinuwento niya ang kanyang buhay sa ilalim ng tulay. Ang lanig, ang gutom, ang takot na iwanan, ang pagyakap sa kanyang mga kapatid na tanging siya lang ang mayroon. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit ang bawat salita ay tumagos sa mga puso ng mga nakikinig. Nakakatakot po doon. Sabi niya, ang kanyang tingin ay nakatutok kay Don Ricardo. Iisa po kami. Akala ko po, mamamatay na kami. Pero dumating po si Papa Ricardo. Sa sandaling iyon, ang bulwagan ay muling naging tahimik. Ang tawag na Papa Ricardo ay isang pagdedeklara, isang pagkilala sa isang ama na hindi kaagad naging ama, ngunit pinili na maging. Nang tanungin siya kung sino ang gusto niyang makasama, si Lina ay tinitigan si Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala at pagmamahal. Papa po, sabi niya ng pabulong. Ngunit malakas na sapat upang marinig ng lahat. Ang mga mata ni Don Ricardo ay napuno ng luha
habang si Doña Elena naman ay naramdaman ang pagkabuhol sa kanyang dibdib. Sina Cynthia at Arthur ay nakaupo ng tulala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkatalo. Natapos ang paglilitis, ngunit ang tensyon ay nanatili. Sa labas ng bulwagan, sa gitna ng kaguruhan ng mga reporter at taga-suporta, nagkaroon ng isang maiinit na paghaharap. Habang papalabas sina Doña Elena, Don Ricardo, at Lina, nakatayo sina Cynthia at Arthur sa kanilang harapan. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit. Ang daming ate. Matalin lang sabi ni Cynthia. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Palaga bang kinuha mo ang mga pulubi na yon para lang puna ng bakanting pwesto ng patay mong anak? Ang patetik mo naman. Ang salitang patay mong anak ay tumama kay Doña Elena ng mas masakit kaysa sa anumang panlalait sa kanya. Ang kanyang mga mata na puno ng galit ay naging apoy. Hindi na niya ito kinaya. Hindi na siya ang dating Doña Elena na sasarilihin ang sakit. Hindi na siya ang babaeng nababalutan ng pagluluksa. Siya ay isang ina na nagpoprotekta. Sa isang iglap, inangat ni Doña Elena ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Cynthia. Ang tunog ng sampal ay umalingaw sa bulwagan, mas malakas pa kaysa sa ingay ng mga kamera. Ang lahat ay natahimik. Napahawak si Cynthia sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang sampal na iyon ay hindi lamang isang pagprotekta kay Lina. Ito ay isang pagpapalaya. Isang pagpapalaya mula sa anino ni Isabela, isang pagpapalaya mula sa kanyang sariling sakit, at isang pagpapahayag ng kanyang matinding pagtanggap sa mga batang ito bilang kanyang mga anak. Ito ay ang huling pagar na gumumo, ang huling bahagi ng kanyang pusong yelo na natunaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalin, puno ng apoy ng isang ina na handang ipagtanggol ang kanyang mga anak. Nakatayo si Arthur, nakasaksi sa lahat ng ito. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata ni Manang Rosa, sa mga luha ni Doña Elena, at sa pagmamahal na dumaloy mula kay Lina para kay Don Ricardo. Nakita niya ang matinding pagmamahal at pagprotekta sa mga mata ni Doña Elena nang sampalin niya si Cynthia. Sa mga sandaling iyon, isang malalim na pagsisisi ang bumalot sa kanyang puso. Ito ay huli na, ngunit sa wakas ay nakita niya ang halaga ng mga anak na kanyang iniwan at ang kapalit na hindi niya kailanman kayang bilhin. Ngunit ang kanyang pagsisisi ay malalim at ang kanyang labanan ay natapos na. Ang digmaan ay naganap. At ang mga Alonso, kasama si Lina, ay nanindigan. Ang bulwagan ng korte ng Manila ay muling nilamon ng isang nakakabinging katahimikan. Ang bawat hininga ay tila naging malalim, ang bawat mata ay nakatutok sa hukom na nakaupo sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang hangin ay mabigat, puno ng asa at pangamba. Ang desisyon na ihahayag sa mga sandaling ito ay magtatakda ng kinabukasan ng tatlong musmos na karuluwa at ng pamilya na handang ipaglaban ang mga ito. Ang mga Alonso na nakaupo ng magkatabi ay mahigpit na magkahawak ang mga kamay. Si Don Ricardo ay tumingin kay Doña Elena na ang mga mata ay nanatiling nakatutok sa hukom. Ang kanyang aalala ay malinaw. Si Lina na nakaupo sa gitna nila ay mahigpit na nakahawak sa mga kamay ng dalawa. Ang kanyang munting puso ay bumubulong. Pulong ng dasal. Sa kabilang banda, sina Cynthia at Arthur ay nakaupo ng hindi mapakali. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding asa na sana
ay pumanig sa kanila ang desisyon, kahit na alam nilang ang kanilang mga kasinungalingan ay nabunyag na. Pumulong ang hukom. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. Matapos timbangin ang lahat ng ebidensya, ang mga testimonya ng mga saksi, at ang kapakanan ng mga bata na siyang pangunahing konsiderasyon ng korte na ito, nagsimula ang hukom. Ang kanyang tingin ay bumaba sa mga Alonso, at pagkatapos ay sa mga Ramos. Ang korte na ito ay nagpasya na ang kapakanan ni Lina Ramos, Miguel Ramos, at Sofia Ramos ay mas matitiyak sa ilalim ng pangangalaga ng pamilya Alonso. Isang malalim na bulungan ang naganap sa bulwagan. Ang mga Alonso ay nagpalitan ng tingin. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagluwag at pagpapasalamat. Ngunit ang hukom ay hindi pa tapos. Patay sa malinaw at hindi maitatanging ebidensya ng pagpapabaya at abandona sa mga bata na itrinisinta ni Ginang Manang Rosa at sa kabiguan ng mga magulang na sina Cynthia Ramos at Arthur Ramos na magbigay ng sapat na pangangalaga at pagmamahal. Ang korte na ito ay nagpapataw ng parusa. Ang korte na ito ay nagdedeklara na sina Cynthia Ramos at Arthur Ramos ay napatunayang nagkasala sa kasong pagpapabaya at abandona sa mga bata na labag sa batas. Ang kanilang karapatan sa kustodya sa mga bata ay iniaalis ng tuluyan at permanente. Narinig ang malakas na iyak ni Cynthia. Napasobsob siya sa balikat ni Arthur na ang kanyang mukha ay putlang. Putla ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at kawalan ng pag-asa. Ang kanilang plano, ang kanilang mga kasinungalingan ay tuluyang gumuho. Ang permanenteng kustodya ni Lina, Miguel, at Sofia Ramos ay iginadawad sa asawang Don Ricardo at Doña Elena Alonso. Patuloy ng hukom. Ang kanyang tinig ay matatag. Pinatunayan ng korte na ito ang kanilang kakayahang pinansyal, ang kanilang intensyon na bigyan ng mas magandang kinabukasan ang mga bata, at higit sa lahat, ang kanilang pagmamahal na lumampas sa hangganan ng dugo. Ang korte na ito ay naniniwala na ang mga batang ito ay makakahanap ng tunay na tahanan at pamilya sa piling ng mga Alonso. Isang malakas na hampas ng malit ng hukom ang nagtapos sa paglilitis. Ang tunog na iyon ay hindi lamang nagtapos sa isang kaso, kundi nagbukas din ng bagong kabanata sa buhay ng mga Alonso at ng mga bata. Ang mga luha ay dumaloy sa pisngi ni Don Ricardo at Doña Elena, ngunit ito ay luha ng labis na kagalakan at pagluwag. Sa wakas, ang kanilang pamilya ay buo na. Niyakap ni Doña Elena si Lina, na ang munting katawan ay nanatiling tahimik, ngunit ngayon ay may pakiramdam ng seguridad. Ito ay hindi lamang isang legal na panalo. Ito ay isang moral at emosyonal na tagumpay. Habang nagkakagulo ang mga tao sa paglabas mula sa bulwagan, nagtatago ang mga Alonso mula sa mga kamera at nagpipilit na makatakas sa mga reporter. Isang figura ang humabol sa kanila. Ito ay si Arthur. Ang kanyang mukha ay haggard. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang iyak ni Cynthia ay maririnig pa rin sa loob ng bulwagan, ngunit si Arthur ay tila nababalot sa isang ulap ng pagsisisi. Lina. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Lina anak, patawarin mo ako. Napatigil si Lina. Ang kanyang munding katawan ay bahagyang nanginginig. Pinitawan niya ang mga kamay ni Don Ricardo at Doña Elena, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas.
Ang boses na yon, ang mukha na yon, ay mga bahagi ng isang nakaraan na pilit niyang nililimot. Lumapit si Arthur sa kanya, ang kanyang mga kamay ay nakaabo. Alam kong nagkamali ako, anak, patuloy niya, ang kanyang mga luha ay dumadali na ngayon. Napakasama kong ama. Pinagsisisihan ko ang lahat. Sana ay mapatawad mo ako. Mahal na mahal kita, anak. Ang kanyang tinig ay puno ng tunay na sakit at pagsisisi. Hindi na ang pagpapanggap na nakita sa korte. Ang paghaharap ni Doña Elena kay Cynthia, ang mga salita ni Manang Rosa, at ang tawag ni Lina kay Don Ricardo bilang papa. Lahat ng ito ay tumagos sa kanyang puso at gumising sa kanyang natutulog na konsensya. Ngunit para kay Lina, uli na. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tahimik. Nakita niya ang sinseridad sa mukha ni Arthur, ngunit ang sakit ng nakaraan ay mas matindi. Ang mga alaala ng langig, gutom, at abandona ay sumalubong sa kanya. Hindi niya sinasagot ang kanyang ama. Sa halip, dahan siyang lumingon kay Don Ricardo. Ang kanyang mga mata, puno ng luha, ay nakatingin sa lalaking nagligtas sa kanila. Papa, bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Sa halip na sagutin si Arthur, tumakbo si Lina at niyakap ng mahigpit si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib ng Don. Ito ay isang kilos na mas malakas pa sa anumang salita. Ito ay isang pagdedeklara na ang kanyang pamilya ay narito na sa piling ng mga Alonso. Tinalikuran niya ang nakaraan at tinanggap ang kinabukasan na iniaalok ng lalaking ito. Si Don Ricardo ay niyakap din siya ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at unawa. Tumingin siya kay Arthur. Ang kanyang tingin ay puno ng awa, ngunit may matibay na desisyon. Alam niyang nagsisisi si Arthur, ngunit ang mga aksyon ng isang tao ay may mga kahihinatnan. Dahan. Lumapit si Doña Elena kay Arthur. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi mo na sila pwedeng saktan, Arthur, sabi niya. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Hindi na sila muling mabalik sa iyo. Ang mga bata ay may bago ng pamilya. Tinalikuran nila si Arthur, na nanatiling nakatayo roon, balot ng pagsisisi. Ang kanyang mga luha ay nagpatuloy sa paglalot. Ang pagbabalik sa mansyon ng mga Alonso ay tila isang pagpasok sa isang bagong mundo. Hindi na ito ang malamig at malungkot na tahanan na puno ng lumbay at katahimikan. Sa halip, ito ay puno ng ilaw, ng asa, at ng mga tunog na matagal nang nawala. Ang bawat sulok ay tila umihina ng bagong buhay. Ang mga katulong ay nagtatrabaho ng masigasig. Ang kanilang mga mukha ay may ngiti, at ang kanilang mga kilos ay puno ng kagalakan. Ang gabi ay bumabarot sa Makati, ang simoy ng hangin ay banayad, at puno ng amoy ng gumamela mula sa hardin. Sa loob ng mansyon, sa sala na dating napakalaki at napakatahimik, ngayon ay may mga libro at laruan ng bata na nakakalat sa sahig. Si Donna Elena ay nakaupo sa isang malaking silya, hawak ang isang makapal na libro ng mga kwentong bayan ng Pilipinas. Sa kanyang kandungan, nakaupo si Lina, nakikinig ng buong atensyon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa bawat salita ng ginang. Sa mga nagdaang linggo, ang mga kwentong ito ay naging kanilang ritual, isang tuloy na ugnay sa dalawa, isang paraan para
unting bumuo ng isang bagong relasyon. Pinapakinggan ni Lina ang kwento ni Marilang Sinukuan, isang diwata na nagpoprotekta sa kagubatan at sa mga tao. Ang boses ni Doña Elena ay malambing. Puno ng pagmamahal na ngayon ay hindi na pilit na itinatago. Sa kanyang isip, hindi na si Doña Elena ang nakakatakot at malamig na ginang. Siya na ang Mama Elena na nagbabasa sa kanya ng mga kwento, na nagtuturo sa kanya ng mga bagong salita, na nagbibigay sa kanya ng mainit na yakap. Nang matapos ang kwento, isinara ni Doña Elena ang libro. Ang katahimikan ay bumalot sa kanilang dalawa, ngunit ito ay isang komportabling katahimikan. Tuminyala si Lina sa mukha ng ginang. Ang mga mata ni Doña Elena, na dating puno ng pait, ngayon ay may ningning ng kaligayan. Ang mga marka ng edad ay naroroon pa rin, ngunit ang mga itulay ngayon ay mga bakas ng karanasan at pagbangon. Mama, sabi ni Lina, ang kanyang boses ay mahina at tila nad. Alangan. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ang salitang iyon sa kanya. Nagkaroon ng bahagyang pagkabigla si Doña Elena. Tila huminto ang mundo. Ang salitang mama ay isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Isang salita na inakala niyang hindi na muling babalik sa kanyang buhay. Ang pangalan ni Isabela, ang tanging tinig na kanyang nakasanayan, at ang pagkawala nito ay iwan ng isang walang katapusang bakanting espasyo. Ngayon, sa pamamagitan ng munting tinig na ito, ang espasyong iyon ay hindi napunan, ngunit nabigyan ng bagong kahulugan. Mama, ulit ni Lina, mas malakas na ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Maaari ko po ba kayong tawaging mama? Nagsimulang manginig ang labi ni Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit ito ay luha ng labis na kagalakan at pagluwag. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkalungkot, ang lahat ng pagtatagol niya sa kanyang sarili ay tila nalusaw. Ang pagtanggap ni Lina ay hindi lamang pagtanggap ng isang anak, kundi pagtanggap din ng kanyang sariling muling pagkabuhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa Lina. Ito ay tungkol din sa kanya, sa paghahanap niya ng bagong layunin, ng bagong pagmamahal. Oh, anak, sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pagmamahal. Niyakap niya si Lina ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay hinaplos ang buhok ng bata. Oh, anak ko, ikaw ang anak ni Mama. Ikaw ang aking anak. Ang yakap na iyon ay isang sumpa, isang pangako, isang pagpapatunay. Ito ay ang huling pader na gumuho sa puso ni Doña Elena. Ang alaala ni Isabela ay mananatiling isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay, ngunit hindi na ito ang bilangguan ng kanyang puso. Sa halip, ito ay naging pundasyon ng isang bagong pagmamahal, isang pagmamahal na nagpalawak, hindi nagpait. Ang kanyang puso ay hindi nabasad, ngunit buo, puno ng asa at kaligayahan. Ang mansyon ng mga Alonso ay naging isang tunay na tahanan. Hindi na ito isang museo ng karangyaan at kalungkutan, kundi isang sentro ng buhay, ng pagtawa, at ng pagmamahalan. Ang mga pasilyo na dating puno ng katahimikan ay ngayon ay puno ng maliliit na yapak ni Miguel at Sofia, na lumalaki, ng malusog, at puno ng sigla. Ang kanilang mga tawa ay tila musika sa bawat sulok ng bahay. Si Doña Elena, na dating abala sa pagluluksa, ay ngayon ay abala sa aalaga sa mga bata, sa pagbabasa sa kanila ng mga kwento, sa pagtuturo sa kanila ng mga bagong bagay. Ang
kanyang mga mata ay may kislap, ang kanyang mga kilos ay puno ng enerhiya. Si Lina ay naging isang huwarang ate. Siya ay masaya sa paaralan, may mga kaibigan, at laging nangmumunan sa klase. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang mga kapatid. Pag uwi niya mula sa paaralan, agad siyang tumatakbo upang makita sina Miguel at Sofia. Nakikipaglaro sa kanila. Tinutulungan sila sa kanilang pag-aral at laging nagbibigay ng payo at proteksyon. Ang kanyang pagiging ate ay isang simbolo ng kanyang pagmamahal at responsibilidad. Hindi lamang sa bahay, nagkaroon ng pagbabago si Doña Elena. Ang kanyang bagong pagkakakilanlan bilang isang ina at ang kanyang karanasan sa korte ay nagtulak sa kanya na lumabas sa kanyang shell. Naging aktibo siya sa mga gawaing pangkawanggawa, lalo na sa mga organisasyon na tumutulong sa mga batang ulila at mga pamilyang nangangailangan. Ginagamit niya ang kanyang impluwensya at kayamanan upang magbigay ng pag-asa sa mga bata na tulad ni Lina, Miguel, at Sofia. Ang bawat kilos niya ay isang pagpaparangal sa alaala ni Isabela na nagturo sa kanya na ang pagmamahal ay walang hanggan at sa mga batang nagpabalik sa kanya sa buhay. Si Don Ricardo ay napakaligaya. Ang kanyang matagal ng pangarap na magkaroon ng isang buong pamilya ay natupad na. Ang kanyang asawa ay nagbago, naging mas masaya, at naging isang mapagmahal na ina. Ang kanyang tahanan ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Ang kanyang pamilya ay hindi lamang gumaling mula sa sakit. Ito ay muling nabuhay, mas matatag, at mas puno ng pagmamahal kaysa dati. Ang kwento ay nagtapos sa isang gabi sa hapag. Kainan ng mga Alonso. Ang isang mainit at mabangong adobo, ang paboritong lutuin ng mga Pilipino, ay nakahain sa gitna ng mesa. Ang pamilya ay nakaupo ng magkakasama. Si Don Ricardo, si Doña Elena, si Lina, at sina Miguel at Sofia. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan, ang kanilang mga tawa ay umaalingaw sa silid. Ito ay isang larawan ng kaligayahan na matagal nang nawala sa mansyon na ito. Tumingin si Lina sa paligid. Mula kay Don Ricardo, na kanyang papa, hanggang kay Doña Elena, na ngayon ay kanyang mama, at sa kanyang mga kapatid na sina Miguel at Sofia, na kanyang pinakamamahal. Ang kanyang puso ay puno ng paklat. Ang kanyang buhay ay nagsimula sa bagyo, sa lamig, sa gutom, at sa takot. Ngunit ngayon, ito ay natapos sa isang mainit na tahanan, sa piling ng isang pamilya na pinili siya, na minahal siya, at nagbigay sa kanya ng lahat ng bagay na matagal na niyang pinangarap. Ngunit si Lina, natagpuan niya ang kanyang tunay na tahanan. Hindi ito nakasalalay sa dugo o sa kayamanan, kundi sa walang kondisyong pagmamahal, sa pag-unawa, at sa pagpili na maging isang pamilya sa bawat araw. Nalaman niya na kahit gaano kahirap ang simula ng buhay, maaari itong magtapos sa isang maliwanag na bukang luwayway, puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang hayop sa buhay ay hindi lamang isang pagsubok, kundi isang himala ng pagbabago, ang paggaling at ng pagmamahal na bumulwak mula sa pinakamadilim na kanto ng puso.